Hi guys, 'di ba, sinumbong ako nung kinuha naming katulong doon sa anak ng amo ko. So ang dahilan talaga, gusto niya talagang umalis dito sa amo ko. Kasi naiinggit siya doon sa mga kasamahan niya na maagang natulog kasi naka-assign siya sa bata. Siyempre, pag naka-assign ka sa bata, asahan mo na yun, given na yun na puyat ka. Kasi kung anong oras matutulog ang bata, ganun ka rin matutulog. Maliban na lang, depende na lang sa amo kung katabi niya yung bata. Kasi buntis yung amo niya, tapos may 1 taon pa siyang alaga. So, sa kanya tumatabi yung bata. Tapos, ayaw pa niya nung lumalabas kasi daw habol daw siya ng habol sa bata. Pero alam niya naman yun na nasa Pinas pa siya, alam niya na yung bata ang alagaan niya. Sinabi niya sa akin na okay daw kahit ano daw ang trabaho, kayang-kaya niya raw kasi daw sa hirap daw ng buhay sa Pinas. Pero nung nandito na siya, hindi naman talaga mahirap yung trabaho niya kasi pag andito siya dito sa bahay na to, sa bahay ng amo ko, sa nanay nga ng amo niya. Hindi naman siya talaga gumagawa kasi hindi ko siya pinapagawa. Naiinggit lang talaga siya doon sa mga kasama niya. Kasi may isang grupo sila pinadala dito sa Jordan ng agency niya. Isang grupo sila at saka may group chat sila. Meron silang group chat tapos nagbabalitaan sila kung ano nangyari. Yung mga kasama niya, meron talagang hindi okay. Tapos meron yung okay naman, maaga ang tulog. Kaso siya naiinggit, gusto niyang magpalipat. Kaya dinahilan niya talaga na hindi niya ako makasundo. Yun ang dinahilan niya. Tapos inignore yun ng agency. Tapos gusto niya talaga makalipat. Nagsumbong siya na sinisigawan daw siya ng amo ko na never naman talagang naninigaw yan. Lahat naman tayo nakakaranas ng init ng ulo, di ba? Pero hindi naninigaw ang amo ko. Sabi niya naninigaw daw yung amo ko. So ngayon yung agency nga ang tumawag na sa amo niya na kinausap yung amo niya na nagreklamo nga daw yung katulong niya na sinisigawan ng nanay ng amo niya. Bakit daw dinadala sa bahay ng amo niya at sinisigawan siya? Yun ang sumbong niya. So ngayon, etong mga amo ko, syempre nag-usap-usap sila na alisin na nga. Ora mismo, yung pagsumbong na yun ng agency na yun, ora mismo na ibabalik na talaga sa agency. Tapos ngayon, kinausap ko siya, sabi ko, sigurado ka ba? Hindi ka na makakita ng mabait na amo, sa totoo lang. Puyat, andyan lang yan. Trabaho naman ang pinunta mo rito. Kinausap ko siya ng masinsinan. Kahit na sinumbong niya ako sa agency na hindi niya ako, makapalamukha niya talaga, sa totoo lang. Tapos, sabi niya, pakiusapan ko daw yung amo ko na wag na daw siyang isoli sa agency. Yung mga amo ko kasi, pag nagdesisyon, yun na yun. Pagbibigyan kanila, 1 beses, 2 beses, pero pag yung talagang, halimbawa, nireklamo kanya, yung naging masama sila sa tao, ganun, ayaw nila yun. Halimbawa, sinumbong sila, nananakit sila, hindi naman sila nananakit. Sinumbong sila na sa agency na naninigaw sila, hindi naman talaga sila naninigaw. Talagang never, 18 years ako dito, never akong sinigawan. Pwede yung amo kong lalaki, pwede, oo, nasigawan ako. Ano ba naman yung sigaw, di ba? Trabaho ang gusto, di mahalin lang yung trabaho, di ba? Ano ba naman yung sigaw, hindi mo naman ikakamatay yun. Hindi natin ikakamatay ang sigaw, basta wag lang tayong sasaktan. Beses, nagsinungaling siya sa amo ko, pero inignore nila kasi ayaw talaga nila na nagsisinungaling yung katulong sa kanila. Ayaw nila, big deal talaga sa kanila ang nagsisinungaling. Talagang pinaka big deal sa kanila ang nagsisinungaling kasi hindi na nila magkakatiwalaan yun, sa totoo lang.